Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 1031. Nanlaki ang mga mata ni Mindy nang makita niya kung paano tumugon ang butler. Oo, iyon ang kaso. Tumakbo pabalik si Tito sa bahay sa tuwa matapos siyang magsalita. Tito, ano ang nangyayari? Narito ba si Mindy para sa isang bagay na mahalaga? Naupo na si Nash sa kama. Kahit na siya ay mukhang mahina, pinamamahalaang pa rin niya na umupo habang inilalagay ang lahat ng kanyang timbang sa headframe. Master, mahusay na balita. Napakagandang balita. Dinala siya ni Madam Joanne. Sa ilalim ng bundok, agad na inihayag ni Tito na may matinding kaguluhan. Maghintay ka rito. Mag-eniaya kami ni Beth dito. Panipi, handa nang umalis si Tito kasama si Beth matapos siyang magsalita. Totoo ba ito? Magaling iyon. Hold on. Gusto ko rin pumunta. Gusto kong personal na tanggapin ang mga ito dito. Gayunpaman. Tumayo si Nash nang may tuwa at nais na sundin ang mga ito. Master, hindi ka rin makatayo sa kondisyon ng iyong katawan. Pinakamainam kung maghiga ka rito at maghintay. Kami, babalik na tayo. Mabilis na bumalik si Tito upang suportahan si Nash at hinikayat siya. Hindi, kailangan kong pumunta. Nahihiya ako sa nangyari sa kanila. Mag-aalala ako kung hindi ako pupunta at mag-fetch. Sila mismo, pinilit ni Nash. Sige, hawakan mo ako noon. Hindi alam ni Tito kung ano ang sasabihin nang makita niya kung paano paulit-ulit na si Nash. Siya. Maaari lamang makatulong kay Nash habang naglalakad sila sa hardin bago lumipad pataas at patungo sa ilalim ng mountain. Si Beth ay walang ibang pagpipilian kundi ang magmadali patungo sa ilalim ng bundok sa pinakamabilis niyang bilis. Siya. Mabilis na naglakbay. Sa sandaling ito, si Brenton ay nakipag-away na kay William ng ilang oras. Gayunpaman, ang kanyang mga pag-atake ay walang silbi at siya ay nagagalit dito. Sumigaw si Brenton sa mga gwardya sa likuran niya nang mapagtanto niya na ang laban ay hindi maaaring magpatuloy sa ganitong paraan. Bakit? Nakatayo pa ba kayo doon? Ang mga taong ito ay pinipilit ang kanilang lugar sa aming lugar. Patayin mo sila. Patayin ang lahat ng sila. Panipi. Ito, ang natitirang mga tao ay nag-atubili. Ang taong nagpabatid kay Brenton ay nagpahid ng kanyang ngipin at sumugod patungo kay Jack. Inilagay niya ang kanyang kamay sa isang kamao. At nagkaroon ng isang mabangis na hitsura sa kanyang mga mata. Inilaan niyang patayin si Jack. Gaano ka manggahas? Lumabas sila na at ipinagtanggol sa harap ni Jack nang makita niya ang lalaki na umaatake kay Jack. Patayin silang dalawa. Nag-utos si Jack nang mapagtanto niya na talagang inilaan ni Brenton na patayin siya. Malinaw na alam niya na madali para kay William na patayin si Brenton. Gayunpaman, si Brenton ang puting pamilya. Si Petronum at William ay hindi siya pinapatay ng walang mga utos ni Jack. Sa makatuwid, si William ay umaatake sa nagtatanggol lamang ang mga welga. Iniwasan nila na ang pag-atake ng lalaki ng walang tigil at sinuntok ang lalaki sa kanyang dibdib matapos niyang marinig kung ano ang Jack. Sabi, ang taong nasa gitnang may edad ay lumipad palabas at lumapag sa lupa. Ilang beses siyang nag-tweet bago mamatay. Sa kabilang panig, pinatay din ni William ang kanyang kalaban ng isang slash ng kanyang tayback. Kabanata 1032. Dalawang figure ang tumalon mula sa mga hakbang sa bato na mataas sa loob ng susunod na ilang segundo bago tuluyang mag-landing. Hindi kalayuan kay Jack at sa iba pa. Agad na tinignan ni Lana at William ang kanilang mga gwardya ng mataas. Ito, si Tito ay hindi nagsasalita habang tinitingnan niya ang parehong mga katawan sa sahig. Bakit pinatay ni Jack ang isang tao kung kailan? Nakarating na lang sila dito. Sa itaas nito, ang ikasyam na Petronum si Brenton White na dati nais na mapupuksa, ay isa rin sa mga casualty. Jack. Sa sandaling ito, hindi pinansin ni Nash ang mga katawan sa sahig at tiningnan si Jack habang nanginginig ang kanyang katawan. Bahagyang dahil sa matinding kaguluhan. Binuksan ni Jack ang kanyang bibig at nadama na ang kanyang mga salita ay natigil sa kanyang lalamunan. Sa huli, wala siyang sinabi. Joanne, ano ang nangyari? Sa wakas ay ngumiti si Nash ng mapait at lumingon kay Joanne. Napakaganda nito. Bumalik na si Jack. Ang kanyang anak na lalaki ay lumaki at isang may sapat na gulang. Siya ay nasiyahan na magkaroon ng pagkakataong ito. Nakikita ang kanyang anak na sina Joanne. Pareho silang tumanggi na papasok tayo. Ang Petronum na ito ay inaangkin na sinusubukan naming barge sa pamamagitan ng force kapag hindi kami. Inatake niya kami at nais na patayin kami. Napangiti si Joanne. Tumalikod siya sa paligid at sinabi kay Jack, Jack, ito ang iyong ama na si Nash White.
Young Master Jack, iginiit ni Master na dalhin kita upang salubungin kapag katapos niyang marinig ang iyong pagdating. Siya. Tumanggi na manatili sa kama kahit na tinanong ko siya. Nais niyang makita ang dalawa sa iyo ng masama. Tito. Nagsalita sa ngalan ni Nash. Gayunpaman, ang isang gitnang may edad na babae na may malamig na ekspresyon ay lumakad sa bundok na may isang pangkat ng mga tao sa sandaling ito. Narinig ko na may pumatay sa isang miyembro ng puting pamilya sa sandaling dumating sila. Ang taong ito ay mayroon. Pinatay din ang ika-9 na Petronum, tama ba ako? Galit na sinabi ni Lily. Sino ang gumawa nito? Paano maglakas loob na gawin ng taong ito ang ganoong bagay? Paano magiging mga miyembro ng puting pamilya? Pinatay ito ng ganito. Ang pangatlong matanda ay mayroon ding isang madilim na ekspresyon sa kanyang mukha at labis. Galit. Oo, sino ang taong ito? Mayroon talaga silang mga bayag. Dalawang iba pang mga matatanda ang sumali sa pag-uusap. Pagkatapos ng lahat, ang ika-9 na Petronum ay isang master ng katayuan ng demigod. Marami silang ginugol. Ang mga mapagkukunan upang mag-alaga tulad ng isang malakas na Panginoon at ang kanyang kamatayan ay isang malaking pagkawala para sa puting pamilya. Lahat, ito ang pangatlong madam, si Joanne. Ito ang anak na mayroon siya sa aming Panginoon, Batang Master Jack. Panipi. Alam ni Tito na ang katawan ni Nash ay hindi gumagawa ng mabuti kaya agad niyang ginawa ang pagpapakilala. Sila. Bumalik ngayon at ang ika-9 na Petronum ay maling akusahan sa kanila na pilitin ang kanilang pagpasok. Young Masters. Ang kaibigan ay walang ibang pagpipilian kundi patayin siya bilang isang pagtatanggol dahil inilaan niyang patayin ang Batang Master. Panipi. Oh, ito ang bastard na bata. Nagkomento si Lily na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Paano ka maglakas loob na bumalik? Ngayon, ang babaeng ito din. Gaano ka kahihiya sa iyo upang bumalik? Kung hindi niya hinikayat si Nash taon na ang nakalilipas, bakit? Magkakasama ba si Nash sa isang normal na babae na hindi alam kung paano linangin? Panipi. Nonsense. Hindi niya ako hinikayat. Kami, nagustuhan namin ang bawat isa sa kapwa. Nash ay nabalisa at panted siya habang nagsalita. Hindi niya maiwasang ubo pagkatapos niyang matapos siyang magsalita. Alam niyang hindi nagustuhan ni Lily sina Jack at Joanne. Gayunpaman, wala siyang ideya na ang babaeng ito ay kumikilos ng labis at ginawa siyang nahihiya sa publiko. Ito ba ang anak ng Panginoon? Ito ay mahusay. Ang panganay na Batang Master ay nawala at maaaring maging patay habang hindi namin siya nahahanap pagkatapos ng mahabang panahon. Mukhang mature si Jack at ang puting pamilya. Ipagpapatuloy ang bloodline kung babalik siya at minana ang puting pamilya. Ang ilan sa mga puting pamilya. Sinabi ng mga miyembro sa kaguluhan matapos nilang marinig na si Jack ay hindi ilegal na anak ni Nash. Ang ekspresyon ng mukha ni Lily ay lalong dumidilim nang marinig niya ang sinabi nila. Kabanata 1033. Galit na nagsalita si Nash, lahat ng tao, ang ika-9 na Petronum ay isang ligaw na ambisyosong tao. Ito ang aking anak na si Jack. At iyon si Joanne, ang aking babae. Hindi ko siya tinatrato dati at ibabalik ko sa kanya ang kanyang katayuan. Ay! Opisyal na ipahayag dito na siya ang iyong pangatlong madam. Panipi. Tumahimik si Nash dito bago magpatuloy na magsalita, wala akong ideya na ang ika-9 na Petronum. Ang lahat ng mga mapagkukunan ng pera at paglilinang ay hiniling ko sa kanya na maghatid. Ngayon na natagpuan ko ang aking anak na lalaki, gusto niya patayin ang mga ito upang takpan ang ginawa niya at pagbawalan sila na umakyat sa mga bundok. Sa kabutihang palad ang kaibigan ng aking anak. Malakas na kapangyarihan ng labanan at pinatay siya. Panipi. Ikaw, Young Master Jack. Ang pulang buhok na matandang lalaki ay agad na humakbang at sinabi sa tuwa, mahusay. Ito ay mahusay na balita. Na bumalik ka, haha, ang puting pamilya ay may tagapagmana. Narinig ko na mayroon kang magagandang talento. Dapat ikaw ay isang 7 o 8 grade na Grandmaster. Panipi. Napangiti si Jack nang walang pag-iingat at sinabing, maswerte ako. Ako ay nagtatanim ng mahirap matapos kong makuha ang daan ng paglilinang. Malayo pa rin ako kumpara sa iyo. Panipi. Si Tito, na nasa tabi nila, ay gumawa ng isang pagpapakilala. Jack, ito ang unang nakatatanda, si Kenneth White. Siya ay isang tunay na master at nasa huling yugto ng katayuan ng tunay na Diyos. Isang hakbang lang siya mula sa pinakamataas antas ng paglilinang. Panipi. Ito ang pangalawang nakatatanda. Ito ang ika-5 nakatatanda. Ito ang ika-7 Petronum. Marami pa rin ang ay wala rito. Ipakikilala ko ang mga ito sa iyo kapag may oras kami. Ipinakilala ni Tito ang natitirang mga tao. Pagbati sa inyong lahat. Ako ay Jack White. Pinutok ni Jack ang kanyang kamay at binati sila.
Gayunpaman, ang isang gitnang may edad na babae na may malamig na ekspresyon ay lumakad sa bundok na may isang pangkat ng mga tao sa sandaling ito. Narinig ko na may pumatay sa isang miyembro ng puting pamilya sa sandaling dumating sila. Ang taong ito ay mayroon. Pinatay din ang ika-9 na Patronum, tama ba ako? Galit na sinabi ni Lily. Sino ang gumawa nito? Paano maglakas loob na gawin ng taong ito ang ganoong bagay? Paano magiging mga miyembro ng puting pamilya? Pinatay ito ng ganito. Ang pangatlong matanda ay mayroon ding isang madilim na ekspresyon sa kanyang mukha at labis. Galit. Oo, sino ang taong ito? Mayroon talaga silang mga bayag. Dalawang iba pang mga matatanda ang sumali sa pag-uusap. Pagkatapos ng lahat, ang ika-9 na Patronum ay isang master ng katayuan ng demigod. Marami silang ginugol. Ang mga mapagkukunan upang mag-alaga tulad ng isang malakas na Panginoon at ang kanyang kamatayan ay isang malaking pagkawala para sa puting pamilya. Lahat, ito ang pangatlong madam, si Joanne. Ito ang anak na mayroon siya sa aming Panginoon, Batang Master Jack. Panipi. Alam ni Tito na ang katawan ni Nash ay hindi gumagawa ng mabuti kaya agad niyang ginawa ang pagpapakilala. Sila. Bumalik ngayon at ang ika-9 na Patronum ay maling akusahan sa kanila na pilitin ang kanilang pagpasok. Young Masters. Ang kaibigan ay walang ibang pagpipilian kundi patayin siya bilang isang pagtatanggol dahil inilaan niyang patayin ang Batang Master. Panipi. Oh, ito ang bastard na bata. Nagkomento si Lily na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Paano ka maglakas loob na bumalik? Ngayon, ang babaeng ito din. Gaano kakahihiya sa iyo upang bumalik? Kung hindi niya hinikayat si Nash taon na ang nakalilipas, bakit? Magkakasama ba si Nash sa isang normal na babae na hindi alam kung paano linangin? Panipi. Nonsense. Hindi niya ako hinikayat. Kami, nagustuhan namin ang bawat isa sa kapwa. Nash ay nabalisa at panted siya habang nagsalita. Hindi niya maiwasang ubo pagkatapos niyang matapos siyang magsalita. Alam niyang hindi nagustuhan ni Lily sina Jack at Joanne. Gayunpaman, wala siyang ideya na ang babaeng ito ay kumikilos ng labis at ginawa siyang nahihiya sa publiko. Ito ba ang anak ng Panginoon? Ito ay mahusay. Ang panganay na Batang Master ay nawala at maaaring maging patay habang hindi namin siya nahahanap pagkatapos ng mahabang panahon. Mukhang mature si Jack at ang puting pamilya. Ipagpapatuloy ang bloodline kung babalik siya at minana ang puting pamilya. Ang ilan sa mga puting pamilya. Sinabi ng mga miyembro sa kaguluhan matapos nilang marinig na si Jack ay hindi ilegal na anak ni Nash. Ang ekspresyon ng mukha ni Lily ay lalong dumidilim nang marinig niya ang sinabi nila. Kabanata 1034. Si Lily ay may sobrang madilim na ekspresyon sa mukha. Ito ay natural para sa mga puting miyembro ng pamilya na umasa. Para bumalik si Jack at mamuno sa pamilya matapos nilang malaman ang tungkol sa kanyang sitwasyon. Inaasahan nila na gagawin niya. Maging tagapagmana ng puting pamilya. Haha, hindi ito tama. Bagaman ang Batang Master Jack ay anak ng Master, lahat tayo ay isinasaalang-alang. Mga miyembro ng puting pamilya. Ang posisyon ng tagapagmana ng Master ng pamilya ay napakahalaga at hindi natin ito malunasan. Magaan. Ang isa pang binata ng puting pamilya ay niyakap ang parehong mga kamay sa harap ng kanyang dibdib at tumawa. Malamig. Oo, ang posisyon ng isang tagapagmana ay hindi maaaring magpasya ng madali. Ang aking anak na lalaki ay miyembro din ng puting pamilya. At nagdadala ng puting bloodline ng pamilya. Napakatalino din niya. Bilang mga tao sa pangkalahatang parangalan ng malakas. Ang tagapagmana ay dapat mapili batay sa mga talento ng tao. Ang ama ng binata ay isa sa ang mga matatanda na agad na tumayo upang suportahan ang kanyang anak. Sa sandaling ito, isa pang nakatatanda ng puting pamilya ang nag-isip tungkol dito at sinabi, Master, Young Master. Si Lance ay itinuturing na pinakamahuhusay na master ng pamilya. Kami ay maayos na nabigkas ng siya. Ay ang kahalili ng posisyon ng master. Ang mga nakababatang miyembro ay lubos na kumbinsido. Gayunpaman, ang Young Master Jack ay isang bata na mayroon ka sa isang tagalabas at bumalik lamang mula sa labas ng mundo. Maraming tao ang hindi nasisiyahan kung siya ay maaaring maging tagapagmana. Panipi. Lirio ay lihim na masaya nang marinig niya ito at agad na sinabi, sa palagay ko, dapat tayong magpadala ng higit pa. Ang mga tao upang maghanap para sa aking anak na si Lance. Maaari siyang magpatuloy na maging tagapagmana pagkatapos na siya bumalik. Ito ang tanging paraan. Lahat ay makumbinsi, tama ba ako? Panipi. Huwag nating pag-usapan muna ito. Pinatay ng Batang Master Jack ang aming ika-9 na Patronum sa sandaling siya ay bumalik. Kami. Hindi ito maaaring bitawan ng walang lehitimong dahilan, tama ba ako? Tumayo ang pangatlong matanda at tumingin kay Jack. Galit habang sinasabi,
Bata, ang mga kaibigan na dinala mo ay talagang malakas. Gayunpaman, paano? Napakawalang kabuluhan mo. Ito ay malinaw na hindi pagkakaunawaan dahil ang ikasyam na patronym ay hindi alam na ikaw ay anak ni Master at naisip na may lakas ka. Bakit mo siya pinatay kung maaari kang magkaroon? Nasugatan lang siya. Panipi. Ang pangatlong matanda ay tumahimik bago magpatuloy. Anuman, ang mga aksyon ng ikasyam na patronym ay hindi sapat na karapat dapat sa kamatayan, di ba? Panipi. Agad na tumayo ang unang nakatatanda at nagsalita sa ngalan ni Jack, haha. Pangatlong nakatatanda, naniniwala ako sa iyo. Unawain na ang mga kamao ay walang mga mata at maaari itong matumbok kahit saan sa isang away. Pagkatapos ng lahat, sinabi ni Jack at ang iba pa, na hindi sila pumapasok. Paano mo ito masisisi kay Jack kapag ang ikasyam na patronym ay una? Gumalaw. Tatayo ka ba doon at hayaan ang isang tao na patayin ka at matupad ang kanilang nais? Panipi. Tumalikod siya pagkatapos niyang magsalita at sinabi sa mga kabataan na nagbabantay sa pintuan dati. Sabihin mo sa amin. Ano ba talaga ang nangyari ngayon? Panipi. Agad na tumayo ang mga kabataan. Iginiit ng ikasyam na patronym na si Jack at ang iba pa. Sinusubukan na mag-barge at sinimulan muna ang paglaban. Panipi. Oo, nakita nating lahat ang nangyari sa aming sariling mga mata. Sinabi ni Young Master Jack na maghihintay siya rito. Si Tito at ang mga matatanda ngunit ang ikasyam na patronym ay tila nagmamadali. Inilabas niya ang kanyang taybak at inatake si Jack. Pinatay ng kaibigan ni Jack ang ikasyam na patronym dahil hindi niya mapapansin kung ano ang nangyayari. Panipi. Maraming mga kabataang lalaki ng puting pamilya ang tumayo at nagsalita sa ngalan ni Jack. Nagkaroon sila ng isang malinaw na hitsura ng sitwasyon ngayon at naramdaman nila na may mali sa ang ikasyam na patronym. Parang natakot siya kay Jack na nakatagpo ang guro. Narinig mo ba ang sinabi nila? Pangatlong nakatatanda, si Madam, ang kaibigan ni Jack ay pinilit na kumilos. Bukod sa iyon, nagtataka ako kung bakit nagmamadali ang ikasyam na patronym upang gawin ang unang paglipat ng walang pag-unawa. Ang sitwasyon. Ang unang nakatatanda ay ngumiti ng malamig at tiningnan ang ikatlong nakatatanda. Huwag alalahanin, kung gayon. Dahil si Jack talaga ang anak ni Nash, hayaan mo na lang ito. Ang ikasyam na patronym ay nakuha. Ano ang hiniling niya? Agad na inalis ni Lily ang kanyang kamay habang natatakot siya sa balangka sa pagitan ng ikasyam patronym at iba pa na magaan. Huwag lumipat. Kabanata 1035. Gayunpaman, natuklasan ni Jack ang isang matabang babae na nakatayo na hindi kalayuan sa likuran ni Lily at sa iba pa. Ang mukha ng babae. Nagdilim ang ekspresyon nang makita niya si Jack. Kumilos siya na parang natatakot siyang matuklasan kaya siya lumingon at handa ng makatakas. Naging mapatla ang mukha ng babae matapos niyang marinig si Jack na sumisigaw sa kanya. Tumayo siya doon na hindi alam kung ano. Susunod. Ang iba ay tumingin sa kung saan tinitingnan si Jack at ang taong tinawag ni Jack ay ang katulong ni Lily. Yvette, Fat Lady, nakalimutan mo na ba ang ginawa mo? Hindi ba tayo nagkita 5 taon na ang nakalilipas nang lumuhad ako rito para sa isa? Buong gabi, humihiling na makilala ang aking ama. Malamig na ngumiti si Jack at sinabi. Tumalikod ang matabang babae at ang kanyang mga mata ay kumikislap. Siya ay huminto, Batang Master Jack. Naalala mo ba ang mga bagay na mali? Kailan tayo nagkita? Ito ang unang pagkakataon na nakita kita. Panipi. Ito ang unang pagkakataon. Maaaring hindi kita makikilala kung nawalan ka ng timbang sa nakaraang 5 taon. Gayunpaman, ang iyong figure ay hindi nagbago kaya nakikilala kita. Tumawa si Jack at sinabi sa karamihan. 5 taon na ang nakalilipas, ang aking ina ay malubhang may sakit kaya napunta ako rito kasama ang nais na makilala ang aking ama. Gusto ko hilingin sa mga bayarin sa operasyon ng aking ina at $1,000,000 lamang ito. Sinabi ng babaeng ito na siya ang kasambahay ng White family at na ang aking ama ay tumanggi na makita ako. Hiniling ako sa pizza off. Siya. Napahiya ako matapos niyang bigyan ako ng isang pag-aalsa. Hindi ko makakalimutan ang mukha mo. Panipi. Yvette, paano mo ako ipinapahiwatig? Naglakad si Tito pasulong at tinignan si Yvette. Ito ay isang pagkakataon na patayin si Yvette dahil nabanggit ni Jack ang pangyayaring ito at patay ang ikasyam na patronym. Ako, hindi ko, ginagawa niya ito. Huwag kang maniwala sa kanya, malinaw na na-frame niya ako. Si Yvette ay labis. Natatakot ngunit malinaw na alam niya na hindi niya ito maamin sa sandaling ito. Kung inamin niya iyon, Lily, ay hindi may save ang kanyang buhay. Tinatanggihan mo pa rin ito. Haha, bakit hindi nag-frame ng ibang tao si Jack? Maraming tao dito. At ikaw lang ang itinuro niya.
Galit na tiningnan ng unang nakatatanda si Yvette. Sinabi sa kanya ni Tito. Tungkol dito dati, kaya mabuti na narito si Jack upang harapin si Yvette. Gayunpaman, malinaw na alam niya na hindi madaling patayin si Yvette kung tinanggihan ni Yvette ang mga singil ng walang Jack. Nagpapakita ng anumang katibayan. Haha. Unang nakatatanda, paano mo ito mananatili? Paano kung dumating si Jack sa isang dahilan upang patayin si Yvette dahil alam niya na si Yvette ay isang lagoryo at katulong ko. Pagkatapos ng lahat, walang imposible. Tiyak, tumayo si Lily. Pasulong at nagsalita sa ngalan ni Yvette. Tama iyon, hindi ito gagana ng walang katibayan. Hindi namin masisisi ang isang tao na mabuti para dito. Isa pa. Naisip ni Elder mula sa pamilyang Lagoryo bago ito humakbang at sinabi. Si Yvette ay isang miyembro ng pamilyang Lagoryo at hindi niya nais na papatayin siya dahil sa kung ano si Jack. Sabi, kung nangyari ito, ang posisyon ng mga Lagoryo sa puting pamilya ay higit na ibababa. Kabanata 1036. Tama iyon, Batang Master Jack. Ikaw ang anak ng Master, iyon ay isang bagay na hindi mababago. Iyon ang dahilan kung bakit ka namin kilalanin. Ngunit hindi mo lamang papatayin ang mga tao ng pamilya Lagoryo sa iyong mga kapritsyo. At magarbong, panipi, ang isa pang matandang lalaki ay tumayo rin. Maliban kung ito ang iyong maliit na regalo sa amin para sa iyong kamakailang pagbabalik. Sabi niya, Jack. Ang mga browser ni Jack ay magkasama nang makita niya ang maraming mga miyembro ng pamilyang Lagoryo na sumulong. Marami. Ng mga matatanda, pati na rin si Lily, lahat ay nagpahayag ng kanilang mga opinyon. Tila mayroon ang pamilyang Lagoryo. Malaki ang impluensya sa puting pamilya. Bukod dito, naganap ang insidente sa loob ng 500 taon na ang nakalilipas. Nagkaroon ng 2 hanggang 3. Daan-daang mga saksi, ngunit lumitaw sila kasama ang matabang babaeng ito. Sigurado siya na sila ay mga kaalyado, at nawala sila sa posisyon na kasing lakas ni Yvette. Kung iyon ang kaso, maliwanag na wala sa mga tao dito ang magbibigay ng isang makatotohanang patoto. Fine. Kalimutan ko na nangyari ito. Panipi. Inisip ito ni Jack ng ilang sandali bago siya nagsalita, kumikislap ng isang nagyelo ng ngiti. Napakaganda nito. Hindi mahalaga kung ano, ang Batang Master Jack ay bumalik. Ayusin natin ang kanyang tirahan. Una, panipi. Tumayo ang unang nakatatanda. Tatalakayin namin ang tungkol sa kahalili sa ulo ng bahay sa ibang oras. Siya. Sabi. Gayunpaman, hindi niya inaasahan ang agarang tugon ni Jack. Wala akong interes na maging pinuno ng bahay. Hindi ako malapit sa puting pamilya, pagkatapos ng lahat. Kung ang ibang tao ay nais na kumuha ng posisyon, hayaan. Mayroon sila. Bumalik ako upang makita ang aking ama at upang makahanap ng isang paraan upang mailigtas ang aking kaibigan, si Fernando. Panipi. Ang kapwa ay praktikal na patay, hindi ba? Maaari pa ba siyang maligtas? Panipi. Ang pangatlong nakatatanda ay tumingin kay Fernando, bumagsak sa likuran ni Ethan. Napansin niya na ang binata ay hindi. Ang paglipat ng isang solong pulgada, at ang kanyang dibdib ay hindi naghahabol. Sumimangot siya. Alam ko na ang puting pamilya ay nagtataglay ng isang kayamanan na tinatawag na cryopearl, na maaaring may silang isang tao sa yelo. At mapanatili ang kanilang buhay. Ang aking kaibigan ay maaari lamang mabuhay ng 3 o 4 pang araw. Iyon ang dahilan kung bakit naisip ko. Panipi. Si Jack ay nagpupumilit na ilagay ang kanyang mga saloobin sa mga salita, at kapag ginawa niya ito ng hihiya. Ngunit pinutol ni Lily bago niya matapos ang kanyang pangungusap. Huwag mo ring isipin ito. Sino ang kaibigan mo? Bakit? Dapat ba nating gamitin ang ating kayamanan upang mailigtas siya? Ang cryopearl ay hindi mabibili ng halaga. Alam mo ba kung gaano kahirap ito? Sa amin upang makuha ito. Panipi. Ang pangatlong matanda ay nagbigay din ng malamig na ngiti. Huwag ay overstep ang iyong mga hangganan, Batang Master Jack. Huwag. Kalimutan na ikaw ay isang iligal na bata, at hindi ka pa nag-ambag ng anuman sa puting pamilya lahat. Sa mga taong ito, pagdating mo, pinatay mo ang ikasyam na Petronum, at sinirang puri mo pa ang Lagoryo. Pangalan ng pamilya. Hey! Hindi ka namin hahawakan laban sa lahat ng ito para sa kapakanan ng guro, ngunit humihiling ka. Ang cryopearl ay labis. Panipi. Ang isa pang nakatatanda mula sa puting pamilya ay mayroon ding isang madilim na ekspresyon. Young Master Jack, ginawa mo talaga. Hindi isaalang-alang ang pagiging tagapagmana sa puting pamilya. Kung babalik ka lang upang makita ang Panginoon at sa kunin ang cryopearl, huwag mangarap tungkol dito. Hindi namin maibigay ang aming kayamanan sa sinuman. Panipi. Naisip ito ng unang nakatatanda. Young Master Jack, magkakaroon ka lamang ng autoridad na gamitin ang kayamanan kong
Ikaw ay naging tagapagmana ng puting pamilya, at sakupin ang negosyo ng puting pamilya. Kahit na hindi ko kaya. Suportahan ka sa iyong mga pagsusumikap kung hindi man. Panipi. Walang paraan. Ang posisyon ng tagapagmana ay napakahalaga, kung saan ang isang kwalipikado lamang ang karapat-dapat na. Ang posisyon na iyon, hindi natin ito may hahatid sa sinuman. Maliban kung si Jack ay may napakaraming talento na higit na siya ay lumampas sa nakababatang henerasyon at pinapagana sila. Kung hindi man, kahit na bilang isang matanda ng puting pamilya, ay hindi maaaring sumang-ayon lamang sa panukalang ito. Panipi. Ang isa pang nakatatanda mula sa puting pamilya ay tumayo muli at nagsalita. Sa palagay ko dapat tayong maghintay at makita. Naniniwala ako na buhay pa si Lance. Siya ang magiging tagapagmana pagkatapos na siya ay dumating. Balik. Panipi. Nagtalo si Lily pabor sa kanyang anak. Sapat na. Kabanata 1037. Galit na galit si Nash. Hindi niya naisip na ang lahat ay magsisimulang makipagtalo sa pagbabalik ni Jack. Sinulyapan niya ang kanyang tagapakinig. Magsasagawa kami ng desisyon bukas, aniya. Nakarating na si Jack. Hayaan mo siya. Magkaroon ng isang magandang pahinga. Mag-uusap tayo ng negosyo bukas. Panipi. Sige. Maraming mga tao ang nakagapos at itinaas ang kanilang mga kamay sa isang fist-to-palm salute. Oh my! Narinig ko na ang ikatlong asawa ni Nash ay bumalik. Nasaan ang batang Master Jack? Tingnan mo ako. Panipi. Sa sandaling ito, si Lizzie, pangalawang asawa ni Nash, ay bumaba mula sa bundok, kasama ang ilang iba pang mga tao sa 2. Narinig niya ang balita at dumating upang makita kung ano ang nangyayari. Lizzie, ito ang aking anak na si Jack. Ito si Joanne. Siya ang aking asawa mula ngayon. Panipi. Nagbigay ng isang maliit na ngiti si Nash nang makita niyang papalapit si Lizzie at ipinakilala ang mga ito. Sok-sok. Kaya ito ay batang Master Jack. Ano ang isang gwapo at strapping na binata? Panipi. Matapos mag-aral si Lizzie kay Jack, tiningnan niya si Joanne. Hindi nakakagulat na mahal ka ni Nash. Parang hindi ka. Maging isang tao na nagsasagawa ng pagmamanipula ng chi, ngunit mayroon kang isang natatanging aura tungkol sa iyo. Walang ordinaryong. Ang tao ay nagtataglay nito. Panipi. Pinamamahalaan ni Joanne ang isang ngiti ng wan. Anong aura ang pinag-uusapan mo? Aniya. Ako ay isang ordinaryong babae lamang. Hindi ako tugma para sa iyo. Panipi. Hindi alam ni Jack kung anong uri ng isang tao na si Lizzie. Hindi niya masabi kung nalulugod siya sa kanyang pagbabalik o hindi. Wala siyang magawa kundi ngumiti ng magalang. Paano mo gagawin, Madam Lizzie? Tumango si Lizzie, nasiyahan. Kinaladkad niya ang dalaga sa likuran niya, na tungkol sa 17 o 18 taong gulang. Yolanda, ito si Jack. Tawagin mo lang siyang kapatid na si Jack mula ngayon. Kami pa rin. Hindi alam kung si Brother Lance ay patay o buhay. Hayaan ang pag-asa para sa pinakamahusay. Panipi. Kumusta, kapatid na si Jack? Binati siya ni Yolanda nang marahang pag-aralan siya sandali. Pinupuksan niya ang ulo, na parang nahihiya siya. Nang makilala ang iba sa kauna-unahang pagkakataon. Kamusta doon, kapatid na si Yolanda? Tumango si Jack. Bata pa si Yolanda, at parang masunurin siyang batang babae na parang taglamig siya. Bad na hindi namumulaklak. Ano ang nangyari? Ito. Panipi. Napansin ni Lizzie ang mga katawan sa lupa, at ang kanyang ekspresyon ay nagkalat sa pagkabigla at pagkalito. Siya noon. Tiningnan si Jack, pati na rin si Lily, na ang mga tampok ay naging maasim. Agad niyang nakuha ang gist ng kung ano ang mayroon. Naganap. Tila nais ni Lily na patayin si Jack sa paanan ng bundok. Kung si Jack ay tunay na namatay, si Nash sino? Ay may sakit na sapat marahil ay mamatay sa lugar sa isang angkop na galit. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Sige, bumalik muna tayo. Ipapahayag namin ang aming desisyon tungkol sa tagapagmana. At ang cryo pearl bukas. Panipi. Tumingin si Nash sa lahat at nagutos. Kabanata 1038. Dahil kahit na sinabi ni Nash na si Lily at ang iba pa ay hindi na masabi pa. Lahat ay nawala mula sa ang lugar maliban sa ilang mga lingkod mula sa puting pamilya na nanatili sa likuran upang makatulong na linisin ang mga katawan. Di nagtagal, pumasok sina Jack, Joanne, at Selena sa silid ni Nash. Samantala, si Lana at ang iba ay naging mabuti. Magpahinga pagkatapos dalhin sa kani-kanilang mga silid. Napakagandang araw. Napalaki ka, anak ko. At ikaw ay isang kilalang tao. Panipi. Umupo si Nash sa kama at tumingin kay Jack, na nakatayo sa harap niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaguluhan at kagalakan. Sinuri ni Jack ang kanyang paligid. Tanging ang butler, Beth, Yolanda, Lizzie, ang unang nakatatanda, at iba pa.
Dito. Nag-isip siya sandali. Mr. Tito, maaari ba nating pagkatiwalaan ang lahat dito? Panipi. Tumango si G. Tito, lahat ng tao dito ay isang tagaloob, at si Lizzie ay isang mabuting tao. Huwag kang mag-alala. Siya. At si Yolanda ay hindi mga tagalabas. Panipi. Matapos marinig ang katiyakan sa sagot ni Tito, tinanong ni Jack ang isa pang tanong, mayroon bang mga pagtingin sa Hardin? Panipi. Naramdaman ni Tito na si Jack ay may isang bagay na mahalaga na pag-usapan. Siya bob ang kanyang ulo. Huwag mag-alala. Ang mga kalalakihan na nagbabantay sa pasukan ay atin din, at sila ay mga taong may mabuting pagkatao. Bata. Master Jack, may sasabihin ka ba? Panipi. Napakaraming tao doon, sagot ni Jack, expression solemna. Hindi ito ang pinakamahusay na lugar para makausap ko. Panipi. Huwag kang mag-alala, batang master. Sabihin mo lang ang isip mo dito. Hindi kami huminga ng isang salita sa mga tagalabas. Panipi. Sinabi ng unang nakatatanda, nakangiti. Tumango si Jack. Sa palagay ko ay mabuti kung pipiliin mong maging tagapagmana o hindi. Hindi ito tulad ng ama ay may walang sakit na sakit. Mas mahalaga, hindi ito talamak. Panipi. Tumahimik siya rito bago magpatuloy ng dahan-dahan, nalason siya. Ano? Nabigla ang lahat nang marinig nila iyon. Walang paraan. Paano pa rin siya nabubuhay ng matagal kung siya ay tunay na nalason? Bukod, nag-check na ang doktor. Siya, at sinabi nila na mayroon siyang 2 o 3 buwan na natitira upang mabuhay. Anong lason ang kumikilos ng mabagal? Panipi. Agad na binigkas ng unang nakatatanda, lubos na natigil. Hinawakan ng takot ang kanyang dibdib. Pagkatapos ng lahat, gusto ng mga mandirigma ng chi. Ang mga ito ay may napakalakas na katawan. Ang regular na lason ay walang silbi laban sa kanila. Young Master Jack, sigurado ka ba na siya ay nalason? Si Tito chimed in, seryoso ang tono. Iyon ay kakilakilabot kung iyon ang kaso. Ang normal na lason ay hindi gagana laban sa mga chi fighters tulad namin, at kahit na ito, kami ay may naramdaman. Hindi namin nadama na may mali, at maraming mga doktor ang dumating. Suriin mo siya. Wala sa kanila ang nagsabi na siya ay nalason. Panipi. Huminga rin si Lizzie ng isang matalim na paggamit ng hininga. Diyos ko, sino ang gumawa nito noon, kung lason ito? Huwag sabihin sa akin ito. Lily, mukhang hindi maaaring mangyari. Bakit gusto niyang patayin si Nash? Wala siyang dahilan upang gawin ito. Panipi. Hey! Wala pang katibayan, ngunit ang pinakamalamang na salarin ay kanya. Sabi ni Jack, kumikislap ng malamig na ngiti. Hindi niya naisip na iling ni Nash ang kanyang ulo sa kawalan ng paniniwala. Hindi malamang. Ayaw kanya oh. Ang iyong ina, ngunit hindi niya ako sasaktan. Matagal na kaming mag-asawa, pagkatapos ng lahat. Siya na. Hindi isang masamang tao, ito ay lamang na mayroon siyang kaunting vendetta laban sa inyong dalawa. Palagi niya akong sinisisi. Para sa pagpunta sa likuran niya at pagsasama-sama sa iyong ina na sinasabi na niloko ko siya. Panipi. Idinagdag din ng unang nakatatanda, sa palagay ko ay hindi niya masaktan ang iyong ama. Wala siyang makukuha. Nang ito, ang pinakagusto niya ngayon ay upang mahanap si Lance, at gawin siyang tagapagmana sa puting pamilya. Ito ay ang mahabang panahon mula nang huling narinig namin mula kay Lance, at alam ng lahat na malamang napatay na siya. Gayunpaman tumanggi siyang tanggapin ang katotohanan. Panipi. Kabanata 1039. Pumasok si Tito, tama iyon. Mahaba ito. Iginiit niya na kailangan niyang makita ang katawan kahit papaano. Hey! Kung siya ay tunay na patay, imposibleng mahanap ang kanyang katawan. Ito ay kinain ng mga ligaw na hayop na mahaba. Nakaraan. Panipi. Sa sandaling ito, si Selena ay humakbang pasulong. Kung sinabi ni Jack na ang aking biyenan ay nalason, siya ay nalason. Hindi ko alam kung alam ito ng mga pamilyang Shadow, ngunit si Ethan Hayes ay kilala bilang A Miracle Doctor, sa mortal na kaharian, at si Jack ang kanyang Panginoon. Ito, sigurado ako, sapat na upang patunayan na si Jack ay labis na bihasa sa gamot. Panipi. Talaga, magaling iyon. Dahil masasabi ni Jack na siya ay nalason, tiyak na alam niya kung paano ito pagalingin. Pagkatapos ng lahat, dapat na mas madali upang malutas ang problema ngayon na alam natin kung ano ang mali. Panipi. Ang mga mata ng unang nakatatanda ay lumiwanag nang marinig niya iyon. Ang ekspresyon ni Nash ay stony kahit na. Tinatawag ako ni Jack na ama, ngayon, aniya kay Selena. Bakit ka pa? Ang pagtawag sa akin ng biyenan. Ano ang dapat mong tawagan sa akin? Panipi. Agad na napahiya si Selena. Ama, sabi niya sa maliit na boses.
Masaya si Nash nang tinawag siya ng kanyang manugang na ama. Tinapon niya ang kanyang palad at ilang mga herbal na table tas. Lumitaw dito. Itinulak niya sila patungo kay Selena. Kamangha-manghang. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakikita kita kahit na ikaw at si Jack ay matagal nang ikinasal. Dalhin ito bilang iyong regalo sa kasal. Panipi. Salamat, ama. Hindi alam ni Selena kung ano ang mga table tas, ngunit kinuha niya pa rin ang mga ito, isang mapait na ngiti sa kanyang mukha. Ngumisi si Jack. Ang gamot na ito ay makakatulong upang linisin ang iyong katawan. Dahil dito, makakaranas ka ng isang pambihirang tagumpay. At maging isang martial artist sa loob ng ilang araw, at pagkatapos ay maaari mong simulan ang pagsasanay. Panipi. Talaga. Maraming salamat, ama. Panipi. Labis na nasasabik si Selena. Siya ay naging kaina-hinala sa gamot, ngunit hindi niya naisip na sila ay magiging napakahalaga. Sa sandaling ito, muling sinalsal ni Nash ang kanyang kamay at kumuha ng isang tattered scroll, inililipat ito kay Selena. Ito ang gabay sa pagmamanipula ng Master Chi. Pinili ko ang scroll na ito sa kagubatan matagal na. Hindi ako sigurado hanggang saan ito itinuturo sa iyo, ngunit ang paghuhusga mula sa isang sulyap dapat mayroong ilang magagandang pamamaraan. Doon, hindi ito dapat maging isang problema kung nais mong magsanay sa antas ng isang tunay na Diyos. Panipi. Dito, tumigil si Nash ng ilang sandali bago magpatuloy ng dahan-dahan, at ang estilo ng pakikipaglaban na ito ay angkop para sa mga kababaihan. Ngunit para lamang sa mga hindi pa nagsagawa ng pagmamanipula ng Chi dati. Yaong mga martial na. Ang artist o grandmaster ay walang gamit para dito. Iyon ang dahilan kung bakit ibinibigay ko ito sa iyo. Panipi. Ito ay hindi ka panipaniwala. Salamat, ama. Panipi. Hindi alam ni Selena kung ano pa ang sasabihin. Labis siyang nasasabik. Tama. Sa palagay ko ang iyong kapatid ay hindi rin martial artist, di ba? Siya ay panting hanggang sa bundok. Panipi. Sa sandaling ito, tinanong ni Lizzie si Selena pagkatapos niyang isipin ito. Tama iyon. Hindi pa siya sanay. Panipi. Ngumiti si Selena. Hindi niya naisip na si Lizzie din ay flip ang kanyang palad at kumuha ng ilang mga herbal na table tas. Ibinigay niya sila sa Selena. Ito ang aming unang oras na pagpupulong, ngunit wala pa akong binigyan. Ang mga ito ay naglilinis din ng mga table tas. Bigyan mo sila sa iyong kapatid. Panipi. At salamat, Madam Lizzie. Lahat kayo ay masyadong mabait. Panipi. Ngumiti si Selena at kinuha ang regalo, namumula. Kabanata 1040. Ha! Ngayon ay napahiya ako sa pagiging isa lamang na hindi nagbigay ng isang bagay. Panipi. Tumawa ang unang nakatatanda at dinala rin ang kanyang palad, kumuha ng isang martial arts scroll at ibinibigay ito. Selena, ang mga pamamaraan dito ay angkop para sa mga kalalakihan. Ibigay mo sa iyong kapatid. Kunin mo lang ito bilang isang token ng kabaitan. Panipi, hindi ko alam kung paano pasalamatan kayong lahat. Kinuha ni Selena ang lahat at napahiya. Ang lahat ng mga reg along ito ay tunay na kayamanan. Bukod dito, siya. At maaaring magamit ito ni Ben. Ha! Madali kong nais mong pasalamatan kami. Panipi. Tumawa ang unang nakatatanda at tumingin kay Jack. Miss Selena, mangyaring tulungan kaming kumbansihin si Jack na maging ang tagapagmana sa puting pamilya, aniya. Palagi kang nasa tabi niya. Tulungan mo lang kaming makipag-usap sa kanya. Panipi. Ngumiti si Lizzie at sinabing, tama iyon. Mangyaring tulungan kaming kumbansihin siya. Makikinig siya sa iyo, kaysa sa amin. Kung siya kinukuha ang negosyo ng puting pamilya at maging master, magkakaroon ka ng lahat ng mga mapagkukunan ng pagsasanay sa iyo. Maaaring nais sa iyong pagtatapon. Hindi ka na kailangang mag-alala tungkol sa pagsasanay. Panipi. Naisip nila na agad na sasang-ayon ito ni Selena dahil nakaranas siya ng lasa ng kanilang pagkabukas palad. Gayunpaman, isinasaalang-alang niya ang panukala para sa isang habang at sinabi niya ang isang bagay na walang inaasahan. Ito ay hindi isang maliit na bagay. Bukod sa, ang mga gawain ng puting pamilya ay malalim na nakagambala sa pamilyang Lagario. Wala akong posisyon upang makagambala sa bagay na ito. Bukod, bilang asawa ni Jack, lagi kong susuportahan ang kanyang desisyon. Panipi. Matapos nilang marinig ito, tumango ang lahat sa kanilang mga ulo sa pag-aproba. Isang makatuwiran, matalinong babaeng katulad niya. Mahirap dumaan. Hindi ko talaga nais na maging tagapagmana ng pamilya. Bukod, alam mo lahat na wala akong malalim. Mga koneksyon sa puting pamilya. Panipi. Nagbigay ng mapait na ngiti si Jack. Bumalik lang ako dahil narinig ko na ang ama ay malubhang may sakit, aniya. Noong una, ay
Hindi alam na si Fernando ay gagamitin sa puntong ito ng mga Amerikano. Nalaman ko lang ang tungkol sa ito, panipi. Dito, idinagdag ni Jack, dahil masasabi ko kung ano ang nagdurusa sa ama, halos alam ko kung paano ko siya maaring pretuhin. Ito ay naging seryoso, ngunit naniniwala ako na gagawa siya ng isang buong pagbawi. Kung iyon ang kaso, sa palagay ko kaya mo pansamantalang pigilan ang pagpili ng tagapagmana ng puting pamilya. Panipi. Ikaw makakatulong talaga ka upang pagalingin ang iyong ama. Natuwa ang unang nakatatanda nang marinig niya ito. Sinabi mo sa amin na ito ay lason, di ba? Alam mo ba kung ano? Perbs, kailangan mong pagalingin ito. Panipi. Alam ko kung paano pagalingin siya, ngunit hindi madaling mahanap ang mga halamang kailangan ko. Ang ilan ay mga endangered species. Ito ay mahirap hanapin ang mga ito. Panipi. Nagbigay ng mapait na ngiti si Jack at sinabing, huwag kang mag-alala. May tiwala pa ako sa aking mga kakayahan. Panipi. Jack, naiintindihan ko kung hindi mo nais na sakupin ang aking posisyon. Pagkatapos ng lahat, ang puting pamilya ay praktikal. Mga estranghero sa iyo. Panipi. Tumingin si Nash kay Jack ng mahinahon. Ngunit kung talagang nais mong i-save ang iyong kaibigan, dapat kang maging tagapagmana, siya. Sabi, hindi ka magkakaroon ng autoridad na gamitin ang kayamanan ng puting pamilya kung hindi ka isa sa amin. Ito ay mahirap kahit na tulungan kita. Panipi. Ang unang nakatatanda ay pumapasok sa, tama iyon. Sinabi mo ito mismo, Jack. Hindi magtatagal ang iyong kaibigan. Kung nais mo, upang mailigtas siya, dapat kang maging tagapagmana sa pamilya, at dapat mong mabilis na dumaan sa pagsisimula. Kung hindi, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon na mailigtas siya. Ang iyong ama ay maaaring maging master, ngunit mahina ang kanyang katawan. Ngayon, at ang puting pamilya ay hindi umaasa sa kanyang desisyon lamang. Iyon ang dahilan kung bakit. Panipi. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.